Mga kababayan, kalma. Kalma lang po. Bakit niya Mr. Maravillas? Hindi man mga Chinese yung sangkot doon sa pagbangga ng nasabi commercial vessel, pero napag-alaman po oil tanker pala po yung bumangga doon sa mga mangingisda sa bangka ng mga Pinoy fishermen na ikinamatay mga kababayan ng tatlong mga mangingisda. Kaya kalma po, kalma muna. Mabilis po na-identify ng ating Philippine Coast Guard. Yan po ang Salarin Pacific Ana oil tanker. Yan po yung Salarin mga kababayan. Sila yung Salarin diyan mga kababayan sa nangyaring ramming sa Scarborough Shoal. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kabuang kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. So yun po mga kababayan yung development sa breaking news natin kanina. Di ba yun mga kababayan yung ating balita, breaking news kanina? Balita mga kababayan ngayon, breaking news. Tatlo sa ating mga mangingisda, mga Filipino fishermen ang namatay matapos po na yung kanilang bangka ay banggain rammed by unidentified commercial fishing vessel. Ayun yung breaking news natin kanina mga kababayan. At syempre, yung mga espekulasyon dahil yung incident nangyari po dyan sa Baho de Masinloc, yung pagsagasa ng isang commercial vessel na identify po na oil tanker pala, Pacific Ana oil tanker, bumasok sa ating isipan na baka mga Chinese. Kaya nga po, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wag muna anya tayo na mag-speculate. Magsasagawa tayo ng masusing investigasyon. Kaya pinag-utos niya kaagad mga kababayan kanina sa Philippine Coast Guard na i-identify, i-track nila kung sino ba ang may-ari po ng sabi commercial vessel na bumangga sa bangka ng mga mangingisda na kinamatay ng tatlong Pinoy fishermen. Ayan po mga kababayan, Pacific Ana pala po. Isang oil tanker. So yan ang balita mga kababayan galing sa ABS-CBN. Coast Guard names ship likely involved in Scarborough Shoal collision. So dyan po mga kababayan nangyari sa along Scarborough. Yan po ang Scarborough. At yan po mga kababayan yung na-identify na Salarin. Yan. Yan po yung pagsaklolo ay pagdala ng mga victims sa isang barangay sa Pangasinan kasi mas malapit doon. So yan po mga kababayan. Sabi dyan sa report mga kababayan, a crude oil tanker vessel registered under the flag of the Marshall Islands was involved in the ramming of a Filipino fishing boat off Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, that left 3 dead according to the Philippine Coast Guard mga kababayan. So sabi rito, the report was shared by Senate President Juan Miguel Zubiri to reporters ngayon pong araw na to. So in its report, the Philippine Coast Guard categorized the incident as an accidental collision involving Filipino fishing boat na may marka mga kababayan na FBB Daring, kung saan sinagasaan po ng unidentified vessel
according to a survivor account, while the FFB therein was moored at their Payao 8 of its fisher folk crew members were engaged in fishing ventures. Madaling sabi, nakatingga siya, mga kababayan, nang biglang banggain po at iniwan na lang ng isang oil tanker na na-identify po lately, ngayon lang po, as Pacific Ana, na nagresulta po sa pagkamatay ng tatlong mga mangingisda at diretsong paglubog ng maliit na bangka. Yung mga casualties na kilala, mga kababayan, na sila yung boat captain na si Dexter Laudencia, 47 years old, at yung mga crew members na sina Romeo Mexico, 38 years old, saka si Benedicto Olandria, 62 years old na po. So, kawawa naman yung ating mga mangingisda, iniwan na lang at sukat ng oil tanker, hindi man lang po sinakluluan. So sabi rito, after cross-referencing the fisherman's account, the date in the time, we conducted a thorough check on marine traffic, sabi ng Philippine Coast Guard po. It turns out, sabi ng Coast Guard, that Pacific Ana, a crude oil tanker vessel registered under the flag of Marshall Island, aligns with the details provided by the fishermen. Iyan po, mga kababayan, na nakikita ninyo ang salarin sa nangyaring pagbangga doon sa ating mga fishermen. So talagang nakakaawa po yung nangyari po sa kanila. Sabi rito, the Philippine Coast Guard will reach out to the flag of the vessel and the next port to be visited by the said vessel to be boarded by the port state control officers. Ships may be registered under countries that are different from the home country of the company that owns them. And according to the International Transport Workers Federation, flags of the convenience allow ship operators to take advantage of looser regulations or lower registration fees of that country. Ngayon po, mga kababayan, according to the ship tracking websites, Marine Traffic and Vessel Finder, the Pacific Ana is sailing for Singapore from Incheon in South Korea and is expected to reach port by October 5. So yun, mga kababayan, mabilis na na-track ng ating Philippine Coast Guard after na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ipag-utos yung mabilis na na investigasyon, mga kababayan, kasabay ng panawagan ng ating Pangulong Bongbong na i-avoid muna yung mga pagpapalabas ng anumang espekulasyon on the incident. Sabi ng ating Pangulong Bongbong na kanina, mga kababayan, nasa distribution ng mga bigas, mga smuggled rice, 1,000 bags ng smuggled rice sa Taguig City. Ayan muna na natin yung Philippine Coast Guard to do its job and investigate, and let us refrain from engaging in speculation in the meantime, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So yun, mga kababayan, yung development ng balitang yan. So sabi niya rito, he assured the victims and their families that the government would hold accountable those responsible dito sa pangyayaring ito, mga kababayan. So kalma lang po tayo para hindi tayo magkamali sa ating mga actions, pati sa pagpapalabas natin ng mga statements. Pero Mr. Maravillas, marami anyang nangomentaryo na at itinuro agad-agad yung China.
Hindi mo masisisi yung mga tao na magpalabas ng kung ano-anong espekulasyon. Kasi po nga, yung aksidente nangyari po dyan sa Bajo de Masinloc, sa Scarborough Shoal, dyan sa West Philippine Sea. So, ang automatic po na pumapasok sa ating isipan, mga Chinese. Yung mga barkada ni, ni Maudigs. O ngayon, mga kababayan, idagdag ko na lang itong balitang ito. Nagpaabot na po ng reaksyon yung ating Pangulong Bongbong doon sa paglubog. Hindi ng bangka kasi nagpalabas na siya kanina. Kundi nagpadubog o sa paglubog ng kanyang approval ratings. Sa pinakaling survey, mga kababayan na pinalabas, ginawa ng Pulse Asia, sabi ng ating Pangulo, hindi man na yan importante. Ayan po, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi na niya ako nagtataka niyan kasi normal niya yon na ganun ang talagang magiging reaksyon ng mga tao. Kasi tumaas ang anya talaga ang presyo ng mga bilihin, lalo na yung bigas. Ayun kasi yung subject ng survey ng Pulse Asia. Ipagkain niya yan eh. So naintindihan natin yung damdamin ng mga mamamayang Filipino. Sabi dyan sa balita mga kababayan, the poll showing a significant drop in his approval rating did not surprise President Bongbong Marcos after an 80% approval rating in a Pulse Asia survey last June. Marcos Jr.'s rating fell to 65%. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview, ito ang approval rating ko is not important. Ang importante niya is that Filipinos have something to eat. Importante niyang may makain yung mga tao. At saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, tinanggal na rin yung price cap sa bigas kasi nag-stabilize na po yung presyo ng bigas in the market. So yun, mga kababayan, ang naging reaction ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina. So sabi niya, it's not surprising naman. People are having a hard time. Bigas ito eh. Ibaan niya siya from anything else, any other agricultural product. I completely understand it niya. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes again. Not because of the survey. That's not important to me, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang importante niya sa akin, is that we make sure that people have enough to eat. Importante niya sako-sakong bigas. Galing sa mga smugglers, mga kababayan. At masaya yung mga tao kasi hindi lang sa bumaba. Bumaba na, na-stabilize na yung presyo ng bigas, mga kababayan, kundi kahit hindi bumaba sa 20 pesos, hindi na importante ngayon kasi libre na para sa ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Mga kababayan, tuwang-tuwa kanina yung mga taga-Taguig. Tuwang-tuwa po. Kita niyo? Ang daming bigas na pinamimigay yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing po sa mga smugglers. You see? Kaya hindi man importante niya sa akin yung pagbagsak ng trust rating ko. Ayun, pinakita pa yung kanyang muscles. Kaya palakpakan yung mga tao, mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan? Ayos na ayos, solved na solved.
Yung mga tao. Yun man lang po, mga kababayan, ang mga latest developments na mga kaganapan. O baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po.